guys, magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel at Joe TV. For today's video ay sasagutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Janelle de la Peña or de la Pena. Ayan po, ang tanong po niya bago po pala tayo magsagot. Ito po pala yung aking ginagawa, guys. Ito yung sinasabi ko sa last video ko na may nagre-react or may nag-suggest na customer na nalulusaw daw po yung plastic na pinaglalagyan ng barbecue. Kaya po, guys, ito po yung aming naisip ni Mr. or yung aking naisip na ilalagay sa plastic bago yung plastic lalagyan muna ng ganito, dahon ng saging. Tapos, guys, ayun, ang bili pala ni Mr. nito ay 12 pesos lang po ito, guys. Ganito kadami. Dito sa pinapamalingkihan namin, dito sa Balintawak Market, guys. Ganito kadaming dahon, 12 pesos lang ang bili ni Mr. Kaya medyo mura to, guys, kaysa mag-order kami or mag-order ako sa Shopee, kasi chinek ko sa Shopee. Medyo mahal yung supot na kulay brown. Yung kulay brown na supot na kadalasan pinaglalagyan po yun ng pandesal. Yun po, at naisip ko na ito na lang kaysa supot. Ayan siya, guys. 12 pesos, napakadami na, guys. So, ilang tupi na. 12 pesos. Ito yung bagong bili ni Mr. Tapos, ito yung nung isang araw pa. Kasi kahapon hindi namin nagamit dahil hapon hindi kami nakapagtinda, guys. Kasi nakita nyo naman yung last video ko, sobrang ang hirap, sarado yung daan kasi sinisemento yung harapan doon sa harapan ng aming tindahan, ng aming barbecuehan, kaya hindi kami makadaan, ang layo ng ikutin namin, guys. Tapos ang hirap gumalaw dahil nga po na may gumagawa sa kalsada. Kaya kahapon hindi muna kami nag-barbecue. Sinacrifice muna namin, guys, yung isang araw na hindi pagtitinda para lang hindi tayo makapagperwisyo dun sa na gumagawa ng kalsada, at para din naman po sa amin yun, para maayos na rin yung kalsada at hindi kami babahain. Ayun, balik po tayo sa ating topic, guys. Ito siya. Medyo na siya, yung isang araw pa, medyo na siya, naluto na or na, sa Bisaya, ang tawag ba, napayok ba, oh. Ayan siya, oh. Nahinog. Parang paano na siya, kaagnas. Pero okay pa yan, pwede pa natin to gamitin. Piliin na lang natin. Ito yung bago. Yung bagong bili ni Mr. kanina. Tapos, kukuha tayo ng plastic. Ito, guys, yung plastic na ginagamit namin, 8x11. Size po ito ay 8x11 or plastic rabo ang tawag sa iba. Tapos dito ko nilalagay yung dahon. Ikat natin siyang ganito, guys. Inakat ko siyang ganito. Ganyan. Tansado lang kung ano po yung lapad ng plastic. Tansayin lang natin. Tapos meron din tayong pinakat na medyo malapad para sa maraming binibili. Kasi minsan may nag-order ng 30 sticks or 20 sticks. Yun, kailangan malapad yung dahon na gagamitin natin. Pero pagka yung mga 2 or 3, 5, medyo maliit na dahon lang. Yan po. Tapos pagka-cut natin ng ganito, pinupunasan ko yan. Meron ako ditong basa na bimpo. Sinasabunan ko ito, guys. Malinis to. Tapos, yan. Pupunasan ko lang ng ganyan. Tapos, patuyuin natin yan. Napunit na. Patuyuin ko yan. Yan siya. Pupunasan natin ganyan. Medyo napunit. Pero pwede pa yan, guys. Kahit mapunit. Ang importante, salag or masapin yung barbecue. Hindi siya madirekta sa plastic. Yan, ganyan lang po yung aking ginagawa. Patuyuin lang natin yan bago natin yan pasok sa plastic. Ganito, guys, yung aking ginagawa. Bago natin sagutin yung tanong, guys, tanong ni Ma'am Janelle de la Peña. Ayan, ganyan po. Yan lang yung aming ginagawa kasi para mas makatipid tayo kasi dun sa plastic na yan po yung aking ginagawa. Sinasapunan ko siya ng dahon. Yan, medyo patuyuin muna natin siya. Sinasapunan ko yun ng dahon. Ginagawa ko na habang hindi pa kami nag-uumpisa mag-barbecue or maglatag, mag-display doon. Kasi pag doon natin ito gagawin, matagal. Lalo na pagka marami nang bumibili, hindi na natin magagawa. Hirap na. Ito, dito ko siya nilalagay. Tapos ganyan po. Tuloy lang natin.
Cut muna natin to ng ano. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Tapos, balik po pala tayo doon sa tanong ni pagka-upload ko ng pagka-upload kahapon sa aking video, si Ma'am Chanel kaagad yung nag-comment. Sabi niya, shoutout po kay Ma'am Janelle de la Peña or de la Pena. Ayan po, kung tama ba yung pronounce ko sa apelyido niyo. Sabi niya, ang mahal nyo naman po magtinda. Ayan po. Ang tanong po niya, ang mahal nyo naman po magtinda, sabi niya. Yes po. Sagutin ko po, yes po, mahal po. Mahal po talaga kasi depende po sa pagbili ng ating mga produkto or mga paninda. Shoutout po sa inyo kung mura po dyan sa inyo. Lalo na yung karning baboy. Shoutout po kung magkano. Comment nyo po kung magkano po yung bili nyo dyan sa mga karne ng baboy. Kasi dito po sa amin 400 dito sa palengke sa amin kasi medyo mahal na to kasi parang retail na 420 na po ang kilo ng baboy, pero doon sa Balintawak Market magkano lang? 390 to 400 ang kilo ng pork laman na fresh. Yan po guys, napakamahal. Ano pa pong tutubuin natin kung ibababa po natin yung ating presyo? Pero nasa sa inyo naman po kung gusto nyong magtinda ng mura. Nasa sa inyo po. Para sa akin po, nagbigay lang po ako ng idea kung magkano po yung bentahan namin. Masasabi nyo po na mahal. Mahal po sa amin kasi Diyos ko po Lord, napakamahal na po. Kami po sumasabay po kami sa presyohan dapat ng masa kasi po kami po ay nakatira lang dito sa squatter. Yan, kaya sinasabayan po namin yung mura lang na paninda natinda dapat, pero hindi na po talaga kakayanin guys kung imumura natin yung ating paninda. Parang namimigay na lang tayo sa customer. Parang nagpagod lang po tayo tapos ibibigay natin sa customer. Naghahanap buhay nga po tayo. Ito po guys yung aming bread and butter. Dito po kami kumukuha lahat kasi si Mr. walang trabaho. Ito po yung trabaho namin dalawa ni Mr. guys. Kaya po hindi pwedeng kung magto 20 pesos wala na kami tinutubo kasi kung nakikita nyo po kung sa mga vlog ko, sa mga video ko sa paggawa ng barbecue, hindi ko po talaga tinitipid ang lahat ng aking mga ginagawa. Sa 10 kilos na pork barbecue, 1.5 kilo na sugar po ang ginagawa ko. Ang ginagamit namin doon, 1.5 kilo na sugar. Magkano po yung kilo ng asukal ngayon? Sugar brown. Kaya napakamahal po talaga. Hindi pwedeng presyuhan natin ng mura. Depende po siguro kung titipirin natin yung sangkap, maaaring magpresyo tayo ng mura. Pero dito po sa amin, kaya ko po pinipresyuhan ng ganun. Ang sa iba nga po, ang nakikita ko doon sa bayan, nakikita ko yung ibang mga barbecue nila, 25 pesos na po ang presyuhan nila. Kaya po, para sa akin, para sa amin, dito sa amin, 22 pesos is halos, kumbaga sinasabayan lang namin muna yung mga tao kasi hindi namin pwedeng ibigla ng 25 pesos. Kung para po sa inyo, mahal na po yun. Sa amin dito, sa mga tao dito sa amin, hindi po kasi kinakaya naman po nila. Nakita nyo po yung video ko, ilang kilong laman po yung aming ginagawa sa isang araw. Mauubos po yun. Pwede lang kung pag hindi maganda yung panahon, may natitira kami isang planggana, mga 20 sticks. Pero kadalasan po, minsan po kulang pa po yung ginagawa namin pork barbecue na yon. 300 sticks po yung pinakamababa namin ginagawang barbecue everyday. Pork barbecue lang po yun ma'am, hindi pa po kasama yung mga isaw doon, yung dugo, yung ulo ng manok, yung tenga, yung balunan, yung atay, hindi pa po kasama doon. Pork barbecue lang po. Ngayon po, kung namamahalan yung mga tao doon, hindi naman siguro sila bibili doon sa aming paninda na yun kung namamahalan po sila. Kaya po, shout out po, peace po tayo. Bali, sakto lang po yun. At pagka ganun po kasi yung iba practical na rin, hindi na sila kaya kahit araw-araw kami nagtitinda, tapos yung nakikita namin yung mga customer, kung sino yung customer namin kahapon o isang araw, pabalik-balik at paulit-ulit sila bumibili. Dahil po
hindi na tayo mahirapan, lalo na ngayon mahal ng gas, hindi na sila magbibili ng gas, hindi na sila magluluto, hindi sila bibili ng sangkap, diretso kain na lang at magsasaing sila. Ayan po ma'am. Kaya po, para sa amin po, para sa akin po, hindi po yun mahal. Yung last video ko nga po, yung may video ako na aming sinishare ko yung aming pinagkikitaan, pangkabuhayan pinagkikitaan. Compile ko po lahat yung mga video ko doon. Sinasabi ko na po talaga na sa isang ihawan po namin everyday, 4 na kilong asukal po yung gamit ko doon. Kabuuan na po lahat ng mga ginagawa kong barbecue. Kaya po, sa sangkap pa lang na ginagamit namin, asukal, toyo, suka, pampalasa, 500 pesos na po yun. Kaya ano pa po yung tutubuin natin kung babaan po namin yung aming barbecue. Kung babaan po natin. Kaya po sinasabayan lang po natin kung ano po yung lasa or timpla. Kung maraming timpla, hindi naman po siguro tatangkilikin ng aming mga customer kung hindi po masarap yung aming barbecue. Yan po, hindi po ako sa nagyayabang ma'am. Bali, ang nauubos po namin na barbecue sa loob po ng isang araw, lahat kabuuan po, mahigit 30 kilos po sa isang araw. Kaya po, kung namamahalan po yung aming mga customer doon sa presyo na binibigay ko, sinishare ko sa inyo. Sinishare ko po sa inyo kasi marami pong nagko-comment at nagtatanong kung magkano daw po yung bentahan namin sa aming mga barbecue. Ayan po, sinasabi ko po at yun po, Ma'am Janelle, sabi nyo po na mahal. Dito po sa amin, hindi naman po siguro namamahalan yung aming mga customer dahil po, ayan po, yung nauubos namin, 300 sticks a day. Pork barbecue lang po yun ma'am. Minsan nga po kulang pa, lalo na pag Sabado. Kasi ang mabenta po sa amin, Sabado, Saturday, kasi yun po yung sahuran. Kaya, yun lang po ma'am. Sana po maliwanagan po kayo at yun, sinasagot ko lang po yung inyong mga tanong. Yung tanong nyo, na namamahalan kayo. Siguro po sa iba, may nakikita din ako sa iba na medyo mura. Siguro, depende po sa atin, nasa sa inyo naman po. Kumbaga, kanya-kanya naman po tayo ng decision or idea or pag-iisip kung magkano po yung ibenta natin. Pero dito po sa amin, ayan po yung benta namin. 22 pesos po ang per stick ng pork laman. Tapos po yung aming pork atay, 18 pesos po. Nakikita nyo naman, check nyo po mamaya po, pagkatapos po ng video na to, i-flex ko po sa inyo yung aming mga barbecue. Yung aming pork atay, 18 pesos. Yung aming tenga, 18 pesos. Na dati pong 16 pesos lang. Tapos yung aming balunan, 18 pesos na rin dahil po tumaas din siya. Tapos yung ulo ng manok, depende. 12 pesos pag maliit. 10 pesos, 15 pesos pag malaki yung ulo ng manok. Kasi pag malaki po yung ulo ng manok, konti lang po yung magagawa natin. Kaya po, ayun po, depende po sa laki. Tapos yung isaw, 10 pesos pa rin, dating 10 pesos. 10 pesos ang bentahan namin. Yung dugo, yun pa rin, 6 pesos pa rin yung bentahan namin. Yan po ma'am. At ayun, yun yung namin, yun yung presyuhan sa aming mga barbecue at sa sauce at sa mga pang sausawan. Sulit po kayo, hindi naman, check nyo po yung aking YouTube channel, may video din po ako, pero nasa sa inyo po kung ano yung binabalik-balikan po talaga ng aming mga customer. Hindi, ulitin ko po, hindi po kami makapagpaubos ng ganong kadaming barbecue kung hindi po malasa or masarap yung aming mga barbecue. So, share ko lang po sa inyo. Hindi po ako sa nagbubuhat ng bangko. Lahat po kasi tayo gustong naghahanap, lalo na ngayon sa panahon ngayon, naghahanap ng pangkabuhayan at pinagkikitaan. Kaya po sinishare ko rin sa inyo kung ano po yung pinagkikitaan namin. At yun, maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na sa mga tumatangkilik o nanonood lagi sa aking video na hindi nag-skip ng ads lalo. Salamat po sa inyo. Sinishare ko rin po sa inyo kung ano po yung pinagkikitaan namin. Sa awa ng Diyos, 2009 po ako nag-umpisa mag-barbecue guys. Ako lang, kumbaga parang try, subok-subok lang dito sa labas ng aming bahay. Nasa looban po kasi kami. Hanggang sa naghanap ako ng pwesto. Umabot ngayon. Paunti-unti man, hindi man siya as in talagang maano kami. Pero dito po kami kumukuha lahat. Si Mr. nag-resign sa trabaho at dito na yung aming tinututukan yung aming pagbabarbecue.
At yung aming ate, aking anak na panganay, si ate namin, mag-graduate na po ng tourism course. Ngayong, in God's will guys, ngayong July, mag-graduate na. Dito rin po kami kumukuha ng pinagbabayad sa tuition niya guys, lahat, mga allowance, lahat dito, itong pinagkikitaan namin pork barbecue, lahat po, kasi si Mr. po, ito nga po sinasabi ko, si Mr. po yung katuwang ko sa pagba-barbecue, kaya ito lang po yung aming pinagkikitaan, at sa awa ng Diyos, ito po yung bumubuhay sa amin, yung aming bread and butter, yung pork barbecue. Kaya po masasabi ko pong thank you Lord, at binigyan niya ako ng talento sa paggawa ng barbecue, at yan tinatangkilik din po ng mga tao. Maraming salamat sa mga customer. At yun guys, hanggang dito lang yung aking video. Maraming salamat, at i-flex ko po pala sa inyo yung ulitin ko po yung mga ginagawa namin doon sa taas, at titignan ko rin po, ipapakita ko rin sa inyo yung ginagawa doon kung okay na ba, dahil nung nakaraan nakita nyo naman tambak yung mga pinagbubungkal nilang lupa doon sa harap ng tindahan namin, pero patuloy pa rin kami sa pagtitinda. At ngayon, kahapon chinek ko, medyo malinis na nagawa na, kaya ipapakita ko sa inyo, magtitinda na tayo ngayon. At yan, todo kayo tayo ngayon dahil yun nga po, nakapagbayad na kami ng graduation fee ng aming ate, at ngayon ay yung kanyang isusuot na lang sa graduation yung aming hahanapan ngayon ng paraan, or hahanapan ngayon ng pambayad para sa graduation niya. At kahit pa paano guys, yung celebration, konting celebration, dahil nga po once in a lifetime, first time kami makapag-graduate ng college guys, sa pamamagitan nitong pagbabarbecue. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood, at see you po mamaya. Maraming salamat po ulit. Hi guys, ngayon po ay halos matatapos na kami sa pag-prepare ng aming mga ihaw-ihaw or yung aming mga barbecue na paninda. Ngayon po, ito po yung itsura ng aming mga barbecue guys. Ito po ay yung aming Betamax. Ito siya yung aming Betamax. Ganyan po siya kalaki or ganyan siya kaliit. Dati pong 6 pesos pa rin siya guys. Hindi namin siya tinaas dahil hindi naman tumaas yung presyo. Kaya ayun, 6 pesos pa rin yan guys. Ganyan ka laki or kaliit na Betamax or dugo ng manok. Ayun siya, dugo ng manok guys yung gamit namin. Yan, 6 pesos. Tapos dito tayo sa aming pork barbecue. Ito po yung nagawa ni Mr. Si Mr. ang gumagawa nito guys. Ito yung pork meat or pork barbecue na gagawin natin, ihawin natin. Tapos ito siya, itsura niya guys. Meron siyang taba kasi marami pong naghahanap ng may taba sa dulo, kaya gumagawa kami ng may taba sa dulo, at gumagawa din kami ng walang taba sa dulo kasi may naghahanap ng puro laman. Tapos ayan, para may choices sila guys yung ating mga customer. Ayan, ganito po kalaki or kaliit. Ayan siya guys. Ayan, sulit na tayo dyan sa 20 pesos. Dati pong 20 pesos pala. Dating 20 pesos, ngayon 22 na po pala guys yung aming pork barbecue. Ayan siya guys. So, siksik yan siya guys. At kung sa timpla lang, hindi po natin yan tinitipid yung aming pork barbecue. Dating 20 pesos, ngayon ay 22 pesos na. Ayan po, yung aming pork barbecue. 2 planggana, bali 3 planggana na gawa ni Mr. Inakyat na ni Mr. yung isang planggana sa aming pwesto. Nandun na siya guys. Naghahanda na si Mr. para magtinda na tayo or magtinda na kami. Tapos dito naman, meron tayo ditong po gizzard, chicken gizzard. Ganito po kaliit yung aming gizzard guys. Or balon-balonan ng manok. Yan siya. Dating 16 pesos, ngayon ay 18 pesos na dahil ang bili namin ngayon ay 145, dati pong 130. Depende po, dati 130 or 135, pa iba-iba yung presyohan ni Mr. Ngayon, ang kuha ni Mr. ay 145 na. Kaya, tinaas ko siya ng 2 pesos, nagiging 18 pesos po yung dating 16 pesos namin na balon-balunan. Ayan po. Tapos ngayon, dito sa ilalim, halo po ito guys kasi tigi 1 kilo lang yung aming ginagawa. Sa atay natin 2 kilos. Tapos yung sa gizzard, 1 kilo lang yung ginagawa ko. Kaya pinagsama ko na yung atay at saka balunan. Yan siya guys, yung aming atay. 18 pesos po ang bentahan namin dito sa pork atay ng atay ng baboy. Ayan siya. Tapos, ito namang
Tainga. Yan, hindi ko pa siya nagawa. Tatapusin ko pa lang nagawa. Nakagawa lang ako ng konti, mga 5 piraso. Ayan siya guys, nagawa ko. Para lang may maipakita ko sa inyo. Pero ayan, marinated na yan. Sobrang lambot na. Naka-pressure cooker yan. Bago ko po yan tinimplahan ng mga pampalasa. Tapos ito po yung itsura niya guys. Ayan, ganyan ka laki or kaliit na. Halo po ito guys, mix na tainga ng baboy at saka pisngi ng baboy or maskara ng baboy. Ayan siya. Dating 16 pesos, ngayon po ay 18 pesos na po yung ating tenga ng baboy. Ayan siya guys. Tenga at maskara, halo. Tapos yung ating isaw guys, nandoon na sa aming pwesto, nagawa na namin at naakyat na namin dahil kahapon po hindi kami gumagawa ng barbecue, kaya po dinahandahan na namin pag tuhog yung isaw kahapon habang hindi kami nagtitinda, para ngayon ay konti na lang yung gagawin natin. Kaya nandoon na sa pwesto namin yung isaw ng manok at saka yung hotdog. Yun lang po yung aming mga tinitindang barbecue. Hi guys, samahan niyo po ako at aakyat na tayo sa aming pwesto. Ando na si Mister. Kaya yun, papunta na tayo guys sa aming tindahan. Medyo maaga tayo ngayon naglata guys. Hindi ko alam kung anong oras na. Tingnan natin yung oras dun kamaya. Maaga-aga tayo ngayon dahil kahapon hindi tayo nag-barbecue at medyo maaga tayo nakapaghanda. Ito po yung ginagawa guys. Ayan, maayos na siya. Ito yung hinaanan natin ng nakaraang araw na naka-open pa yung manhole. Ngayon, ayos na. Yung sarap ng aming tindahan, ano na siya, gagawin ka lang. Pero okay na. Ito po yung tsura. Yung semester naglalatag niya. Ayan, si Mr. nagdidinas na kasi medyo matagal yung magpapadinas guys, kaya nauna na si Mr. dito. Tapos dala-dala akong tenga. Ito labo, tenga. Yan, nagdi-display na si Mr. ng mga barbecue. Ayun, yun yung mga alaman natin. Ngayon ay 2 hilera, 2 planggana, tapos itong atay natin, atay ng baboy, tenga. May natira kaming tenga guys nung nakaraang araw. Hindi siya na-marinate lang yan, hindi pa yan naihaw, yan nag-yellow pa siya. Tapos ayun, sa kabila nagdiinga si Mister. Ito po, nakaraan po, nakita nyo po yung itsura ng aming tindahan. Diyan sa harap niyan may nakatambak na mga lupa. Ayun, nandun na siya sa unahan. Tapos okay na, malinis na siya. Medyo hindi pa tapos yung manhole dito sa ayan, pero okay na yun guys, malinis na. Tapos maganda na yung kalsada, maluwag na, medyo mataas na. Dati ang baba kasi ng kalsada guys, nasa baba yan, ngayon medyo pantay na. Pantay na yung aming flooring dito sa loob ng tindahan at saka yung kalsada. Halos magkapantay na, pero yung iba mas mababa sila. Buti na lang na mataas yung aming flooring dito sa ano guys, sa sahig. At pumantay lang siya sa kalsada pa, kaya hindi tayo babahain. Ayun, okay na. Importante, maayos na yung ating lugar eh. Tapos yun lang po guys. Ito po. Wala pa tayong customer dahil nagdidingas pa lang. Ayun, itsura na ang mga barbecue. Yan yung takip ng ating basket. Tinatakpan namin pagka walang bumibili para hindi siya langawin. Tapos meron tayong balon-balunan, tenga, pork laman, hotdog. Halo po yan guys. Cheese dog tsaka regular lang. Tapos tugo ng manok, ulo ng manok, isaw ng manok. Tapos yan, yun yung naka-display guys, pero marami tayong stock dito sa loob. Ayan po yung stock na hindi pa naihaw. Tapos doon, yung pinakita ko sa inyo kanina, ayan, marami po yan guys. Tapos yung ating kanin, naggagawa din kami ng kanin, nagtitinda din kami ng kanin guys, kasi may naghahanap ng kanin para kahit paano kompleto. Meron tayong soft drinks, yung atin namin ang nabubuhunan sa soft drinks guys, hindi pa siya nakabili ngayon kasi puno yung ref kahapon. Against the light tayo na po, okay na.
Ayan lang po, nag-uumpisa pa lang kami. Time check pala ay, tingnan natin yung oras. Medyo maaga yung tatag namin ngayon. Kasi kadalasan alas 5 na kami nagbubukas. 4:22 na po ng hapon. Medyo maaga pa siya guys. Aga pa yan para sa amin. Yan, may update ko kayo kung mapapaubos ba natin to. Medyo maganda ang panahon. Sana rin ako, hindi siya talaga ulan. Medyo may ulap lang ng konti pero parang maayos naman yung panahon kasi mainit yung panahon guys. Okay naman yung panahon kaya sana hindi uulan. Tapos ayun. Yung kaganapan natin, okay na. Okay na yung ating lugar, yung aming lugar. Ayan, magsisold out na tayo guys. Saka nagbigsaan yung ating mga customer. Wala nang dugo, wala nang isaw. Wala nang balunan, wala nang atay. At ito, tenga na lang. Sold out na itong ating laman. Hotdog na lang guys yung natitira. Hindi, kay kuya. Dalawang Yan guys yung ating barbecue. Yan po, tenga yung natira. Tapos, check natin yung ref guys. Ayan, wala na naman yung tatlong hilera ng ating freezer. Tapos po, dito sa ating, ayan, wala na naman dyan guys. Yung pinakita ko po sa inyo kanina ay, ito na lang po yung natira guys. Time check po. Time check ay 7:24 na po ng gabi guys. Ayan, malabo. 7:24 na ng gabi. Tapos yun naman yung natira natin mga barbecue doon. Medyo malabo po. Ito sa awa ng Diyos. Buti na lang, maganda yung ating panahon ngayon. Kaya sold out halos yung ating barbecue. Yan po, ito na lang yung natira. Tapos yung ating hotdog. 2 kilos pa yung hotdog namin guys. Ayan na lang yung natira. Yan, sa awa ng Diyos. Buti maganda yung panahon. At nakapagpaubos tayo ngayon. Bumawi tayo kahapon. Dahil kahapon po ay, yun nga po sinabi ko, wala kami barbecue kahapon dahil ginagawa dyan sa aming harapan. Ayan guys, yung update sa ating ihaw-ihaw. 7:24 ng gabi halos mauubos na tayo. Yan lang po. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Bye!